Congratulations sa DLSU Literature Department for turning 60 this year. 60 years, the age of retirement. Kung Chad ang tatanungin, matagal na nilang gustong mag-retiro ang arts and literature sa curriculum. When I was still a student in mid-2010s, mainit na usapin ang pag-aalis sa Pilipino sa college. At kaya nabuo sa Lasal ang Tanggol Wika, na naging network eventually ng mga Filipino teacher. Recently, na sa publiko ang plano ng CHED na alisin ang ilang GE subjects, gaya ng Art Appreciation at Ethics. Sa akin, inaalis na ang isang bagay kapag may abundance ka ng ito. At kapag tumitingin ako sa gobyerno natin, sa bayan natin, ang abundant ng ethics, ethical dilemmas. At nagtataka ako, may abundance na ba tayo ng humanity? GE subject na Introduction to Literature, o UMALIT, sa ilalim ni Dr. Antoinette Talawi-Arroyo. Hi ma'am, good evening. Ang unang nagpakilala sa akin sa bigat ng mga akdang babasahin sa programa. Ang paglilitis ni Mang Serapio, ni Paul Dumol, ang inatas niya ang final assignment sa grupo namin. Ang lalim ng dulang iyon, dahil salamin siya ng kaululan ng justice system natin, ginamang ng grupo namin yung dula, yung bigat ng dula, kaya ginawa namin siyang musical. So habang binubulag si Mang Serapio, na ginanapan ko, nagkakantakan at isasayawan yung groupmates ko sa likod. Hindi ko alam paano namin ginawa yun, pero I think sabi ni Dr. Arogo, huwag na namin uulitin yun. Ganun naman yata, sa gitna ng trahedya, humahanap tayo ng komedya. Sa World of Drama, Drumworld ni Dr. Jasmine Yana, na final performance kami ng isang dula mula sa 10 by 10 by 10, 10 sa 10 minutong dula, mula sa 10 mandadula. Napili ng grupo namin ang trabaho sa soliloquies ni Beatrice Peses. Tinawanan ko lang noon ang problema ng mga tauhan. Pagka-graduate, karanasan, Para magka-IB, kailangan ng isa pang IB. Para magka-experience, hahanapan ng prior experience. Best of all, fresh grad, wala pang ipon, wala pang pera, tapos sa alumay ng HR ng tumataginting na 12K per month. So, talagang truth is stranger than fiction. Kapag ang binabasa mo lang noon, dinadanas mo na ngayon. Kaya siguro, sa kabila ng maraming beses na pagtatangka ng pamahalaan na alisin yung pag-aaral ng panitikan, ay nilalabanan ng hanay natin sa Department of Literature. Oo, may laking usapin, alam ko, sa mga guro ang job losses, pero hindi yun yung most concerning. Nandito pa rin si Mang Serapio sa bayan at sa lipunan natin sa panahon natin. Ang maliliit na tao nagpipilitang magnakaw ng delata sa supermarket at nililitis na tunay na kriminal. At sa kabilang banda, ang may matitinding kasong crimes against humanity, pero may pera at koneksyon at kapal na mukha para magtago sa batas. So, nandito pa rin ang job seekers sa trabaho si Lilopis, ang mga fresh grad, ang mga Gen Z, na hindi ko maintindihan bakit pinahihiya online kapag humihingi na makatarungang sahod lang para makapamuhay. Itinaguyod ang DLSU Literature Department sa early days ng 21-year rule ni Ferdinand Marcos Sr., the dictator, the tyrant. No wonder na marami sa mga profesor ng department na ito ang tumututol sa mga bayan ni Marcos. Sorry ma'am. So, naging tulay ko ang panitikan sa patnubay ng pag-aaral ko dito sa Lasal para unawain yung mundo ko paglabas. Na napakalaga sa kasalukuyan kung trabaho bilang journalist sa isang national newspaper. Walang hanggang pasasalamat sa mga naging professor ko, sa inyong mga educator na nagsumikap, na tulungan at turuan yung mga gaya namin. Age of retirement ng 60, pero sa lagay ng bayan natin ngayon, 60 may just be the beginning for the literature department. Mabuhay ang literature department, mabuhay ang malaya at pagpagpalaya